Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ano ba ang nangyayari sa mga taong nakasumpong ng kaligtasan mula sa Diyos? Sila ba ay naliligtas? Saan ba sila naliligtas? Maraming mga tao sa ating panahon ngayon na nagsasabing kilala nila ang Panginoong Hesus, subalit hindi mo makikita sa kanilang buhay ang pagbabago. Paano ba maligtas at ano ang palatandaan nito? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Aklat ng mga Gawa, talata 26 hanggang 9. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral ang buhay ng 3 lalaki na sina Pablo, Felipe at Simon. Si Pablo ay dating masigasig na manguusig ng iglesia. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay nagbago. Siya ay naging masigasig na mangangaral ng mabuting balita hanggang kamatayan. Samantala, si Felipe ay maituturing mo namang isang ebanghelista na sinugo ng Panginoon sa Samaria. Ngunit si Simon, na isang salamangkero, ay iba sa dalawa. Inakala niya na ang kaligtasan at pagtawag ng Diyos ay mabibili ng salapi. Inisip niya na ang kapangyarihang kaloob ng Espiritu Santo ay maaaring makamit sa pamamagitan ng talento at kayamanan. Subalit siya ay maling-mali, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi nabibili. Ipapakita sa atin ni Felipe ang mensahe ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. Naniniwala ako na ang kanyang ginawang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay mabuting halimbawa na dapat nating tularan kung paano natin ipapahayag si Kristo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Basahin po natin bilang pagpapasimula ang 26 at 27 talata ng 8 kabanata dito sa Aklat ng mga Gawa. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem, patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan." At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang Euniko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Si Felipe ay hindi lamang matapat na mangangaral, siya rin ay isang masunuring lingkod. Katulad ng kanyang Panginoon na si Jesucristo, handa niyang iwan ang kaaliwan sa piling ng maraming tao upang hanapin ang isang nawawalang tupa. Sa totoo lang, maaari namang tuwirang suguin ng Panginoon ang anghel sa Euniko upang ibahagi ang ebanghelyo. Subalit hindi iyon ang kanyang ginawa. Bagkus, sinugo niya si Felipe upang ibahagi ang salita ng kaligtasan. Naaalala ko tuloy ang isang mananampalataya na nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanyang kapitbahay. Ngunit ang sabi ng kanyang binabahagian, "Kaibigan, hindi mo ito trabaho, gawain ito ng pastor." Kaibigan, ito ang maling pananaw ng marami sa atin sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Inaakala natin na ito ay gawain lamang ng pastor o ng misyonero. Ngunit mahalagang maunawaan natin na ang bawat mananampalataya ay may tungkulin na ipahayag si Kristo. Dapat nating ibahagi ang pag-ibig at pagliligtas na kanyang ginawa sa ating buhay na walang takot at alinlangan. Mababasa natin sa talata na si Felipe ay ginabayan ng Diyos na maibahagi ang mabuting balita. Nagtuturo ito sa atin
na hindi tayo nag-iisa sa tungkulin na ito. Hindi tayo dapat matakot sapagkat kasama natin ang Panginoon. Mababasa rin natin sa talata na ang Euniko ay isang tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Gayunmay, sa kabila ng kanyang katungkulan sa lipunan, siya ay walang alam sa kaligtasan na hatid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Binabasa niya ang kasulatan, subalit hindi niya ito maunawaan dahil wala siyang relasyon sa Panginoon. Ngunit nasa kanyang puso ang pagpapahalaga sa espiritual na bagay. Nagawa niyang maglakbay ng 200 milya tungo sa Jerusalem para lamang makilala ang Diyos. Subalit ang kanyang puso ay hindi nasisiyahan. Masasabi ko na ang Euniko na ito ay kumakatawan sa mga relihiyosong tao ng ating bayan. Makikita mo na may hawak silang Biblia. Binabasa ito at gumagawa ng kabutihan. Subalit ang kanilang kaluluwa ay hindi pa rin nahuhugasan ng Diyos sapagkat ang kanilang daan at paraan upang maging matuwid sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ni Kristo. Oo, sila ay masigasig at may paninindigan, ngunit wala naman sa tunay na saligan na walang iba kundi si Kristo. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 8 hanggang 30 talata dito sa 8 kabanata ng mga gawa. Ganito po ang sinasabi. Siya'y pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe. Binabasa niya ang propeta Isaias. Subalit, sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito. Kaya't tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya sa Isaias na propeta at sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Mababasa natin sa talatang ito na ang Espiritu ng Diyos ang nagsabi kay Felipe na dapat siyang makisakay sa karwaheng sinasakyan ng Euniko. Kaibigan, ang ating pangangaral, pagtuturo at pagbabahagi ay dapat na udyok o alinsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Ang sabi pa sa 31 hanggang sa 34 na talata, sinabi ni Felipe, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito, tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit. Gayun din, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Sinabi ng Euniko kay Felipe, ipinapakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya bang sarili o sa iba? Mababasa natin sa mga talatang ito na binabasa ng Euniko ang banal na kasulatan at nakatatawag pansin na ang mga talatang kanyang binabasa ay matatagpuan sa 53 kabanata ng Isaias. Talatang 7 at 8, ito ay may kinalaman sa paghihirap ni Kristo sapagkat pinasan niya ang ating mga kasalanan. Naisip ko tuloy, maaaring ang Diyos ang nagkaloob ng mga talatang ito sa Euniko upang kanyang pag-isipan at hanapin ang katotohanan. Kaya naman, nang siya ay tinanong ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa, ay agad niya itong pinaakyat. Ang sabi ng Euniko kay Felipe, ipinapakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya bang sarili o sa iba? Ito ay napakagandang tanong na nagbubukas ng magandang pagkakataon para kay Felipe upang maipahayag si Kristo. Ganito ang ating mababasa sa 35 hanggang 37 talata. Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng Euniko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y
mabautismuhan. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaibigan, matatagpuan natin rito ang tunay na paraan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos ang siyang natatanging mensahe ng ating pagbabahagi at hindi ang ating kuro-kuro o mga makamundong pamamaraan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na ipinaliwanag ni Felipe ang siyang nagmulat sa Eunico upang maunawaan na si Kristo ang kanyang tagapagligtas. At bunga nito, naging mainit ang kanyang pagtanggap sa Panginoon at kaagad na hiniling kay Felipe na siya ay bautismuhan. At tungkol sa bautismo, nais kong maunawaan mo, kaibigan, na ito ay hindi ginagawa ng basta-basta na lamang. Ikaw ay dapat na mayroong malinaw na patotoo sa puso at gawa na iyong ang tinanggap si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ganito po ang sinasabi sa 38 hanggang 40 talata. Inutos niyang itigil ang kanwahe at lumusong si Felipe at ang Eunico sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng Eunico at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Ngunit natagpuan si Felipe sa Azotus. Sa pagdaraan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa makarating siya sa Cesarea. Si Felipe ay inihatid ng Espiritu ng Diyos sa Azotus. Ito ay lugar na may 20 milya ang layo mula sa Gaza na pupuntahan ng Eunico. Mababasa natin na sa pagdaraan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang makarating siya sa Cesarea. Kaibigan, ang ginawang ito ni Felipe ay kahanga-hanga. Tunay na siya ay isang mabuti at takilang ebanghilista sapagkat ang paglalakbay mula Gaza hanggang Cesarea ay may humigit 40 milya ang layo. Higit sa lahat, ito ay isang uri ng paglalakbay na may kabuluhan sapagkat ang kanyang layunin ay ibahagi ang salita ng Diyos. Kaibigan, kung susundan lamang natin ang kasaysayan ng paglaganap ng ebanghelyo ni Kristo sa daigdig mula pa lamang sa panahon ng sinaunang iglesia, tiyak ko nahahanga tayo sa pagkilos ng Panginoon at sa pagsusumikap ng mga lingkod ng Diyos. Ang Eunico na inihatid ni Felipe sa pananampalataya sa Panginoon ay mula sa angkan ni Ham. Samantalang si Pablo na mababasa natin sa 9 na kabanata ay nagmula sa angkan ni Shem. At ang mga hentil sa 10 kabanata ay nagmula naman sa angkan ni Hapet. Ang tatlong lahi na ito ang pinagmula ng mga tao sa daigdig. At ang pagkilos ng Panginoon sa tatlong lahi na ito ay larawan kung papaano inaabot ng Diyos ang buong daigdig sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa ating pagpapatuloy, tayo ngayon ay dadako sa 9 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Pagbubulayan natin sa kabanatang ito ang 1 hanggang 9 na talata. Matutunghayan natin sa kabanatang ito ang buhay at kasaysayan ng pagtawag ng Panginoon kay Saulo. Siya ay kinikilalang dakilang manguusig ng iglesia sa Jerusalem at dahil sa kanyang marahas na panguusig sa mga tagasunod ni Jesucristo, ang mga mananampalataya ay nangalat sa Judea at Samaria. Ngunit ang taong ito na kinatatakutan ng mga mananampalataya noong panahong iyon ay siya ring naging dakilang bayani ng mga mananampalataya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang 9 na kabanata ay maituturing ko na isa sa pinakamalaking pangyayari na naganap sa kasaysayan ng iglesia sapagkat si Pablo ay tinawag ng Diyos upang maging liwanag sa mga hintil sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Basahin natin ang 1 hanggang 9 na talata. Samantala, si Pablo na may masidhing pagbabanta
ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya ay makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapo sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At siya ay sumagot, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin." Ang taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat naririnig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita, kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng 3 araw, siya ay walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Si Pablo ay isang masagisag na manguusig. Iyan ay tiyak na katangian na makikita natin sa kanya. Ang kanyang pag-uugali ay maihahambing sa mabangis na hayop na may makabandag na hininga. Subalit sa kabila ng kanyang pagiging masigasig sa relihiyong Judaismo, siya ay bulag pa rin sa espiritual na katotohanan. Ito ay dahil na ang kanyang inasam na katwiran sa paningin ng Diyos ay nakatuon at nakasalig sa sarili at sa seremonya ng relihiyong Judaismo. Mababasa natin sa mga talatang ito na si Saulo o si Pablo ay patungo sa Damascus upang humingi ng pahintulot sa pinakapunong saserdote. Ang pahintulot na kanyang hinihingi ay tungkol sa pagdakip sa mga tagasunod ni Kristo. Ito ang laman ng kanyang isipan. Ito rin ang kanyang nag-aalam na damdamin na nais isakatuparan sa pag-aakalang mabibigyan niya ng kaluguran ng Diyos. Subalit habang siya ay nasa daan patungo ng lungsod ng Damasco, siya ay nabuwal sa lupa. Ang pagkabuwal niyang ito ay hindi bunga ng anumang karamdaman, kundi gawa ng kaluwalhatian ni Kristo na nagpakita sa kanya. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang ang Jesus na kanyang masikap na inuusig ay buhay pala. At sa pagkakataong iyon, namulat ang isipan ni Saulo sa kanyang kasalanan. Nabuksan ng kanyang paningin sa espiritual na katotohanan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Higit sa lahat, natuklasan niya na ang kanyang ipinagmamalaking pagsisikap na tuparin ang batas ng Judaismo bilang paraan ng katwiran ay isa palang kasinungalingan. Ang katwiran na kanyang pinagsusumikapan na iharap sa Diyos ay tulad ng isang maruming basahan. Bagamat siya ay mahusay na pariseo at kinikilalang mahusay na tagapagturo ng kautusan ni Moises, gayon may bulag siya sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Kaibigan, tulad ni Saulo, kailangan rin natin ng liwanag ni Kristo na magmumulat ng ating kaisipan tungo sa pananampalataya sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang pangangaral ng mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos tungo sa ating kaligtasan. Ang Ebanghelyo ang magmumulat sa atin upang makita natin ang ating sarili na makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan upang ikaw at ako ay tubusin at hugasan ng kanyang banal na dugo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng daan sa panahong ito upang makalapit sa Kanya. Wala siyang pinipili o pinapanigan. Ang Kanyang pagpapatawad ay bukas sa lahat ng taong tatanggap sa Kanyang anak na si Jesus. Si Saulo ay maituturing nating napakasamang makasalanan. Inihatid niya ang maraming mga mananampalataya sa mabigat na pag-uusig. Subalit siya ay tinawag ng Diyos at pinatawad. Siya ay mabuting halimbawa sa atin na ang Diyos ay puno ng kahabagan at handang ikaw ay patawarin
kung lalapit ka lamang ng may tunay na puso at wagas na pagsisisi. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa oras na ito. Muli salamat, Panginoon, sa katotohanan na Ikaw ay namatay para sa aming mga kasalanan upang kami ay mapatawad at makasama sa kalangitan. Salamat po sa iyong ginawang ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.